What brought this about? Did you see it coming? Were there feelers already sent na magkakaproblema, hindi maproblema, na ika-cancel na po yung kontrata ninyo at kakailangan ninyo pong umalis? O nagulat din kayo? Nagulat din kayo parang kami. Sa totoo lang, parang 3 linggo bago mangyari to, na humingi pa kami ng talakayan kasama yung DNR at wala man lang silang nabanggit tungkol rito. Nalaman namin tong move na to, parehong panahon na rin na lumabas yung press conference, no? At kahit before that, walang kahit anong koordinasyon sa amin. Wala man lang notice. I mean, simula 2002, hindi man lang kami in-inform na mayroong palang mga ganitong breaches. O kaya naman itong Blue Star, yung proyekto na to, meron din siyang oversight committee shared pa by DNR. Kahit yun, hindi pinatawag para man lang madiskusyonan to pagkus diretso kanselasyon ang tinalakad nila. So nabigla rin po kayo okay. So sige, go ahead. So itong let's tackle the points raised by DNR, yung nagbunsod ng desisyon nila para kanselahin yung kontrata na yan. Kabilang na dyan yung paniningil ng bayad sa pagpasok sa parke, pagtatayo ng mga pasilidad ng walang permit, pagtatayo ng bakod sa bahagi ng G-Reserve at saka yung restrictive daw yung access sa mga opisyales ng DNR. So punto per punto, pakisagot ngaan. Nako, una sa lahat, bago natin sagutin to, gusto kong iklaro na napasadahan na tong mga concern dati, no? At sana nag-build up na lang sila mula doon sa mga sagot namin noon. That way, gumagalaw yung ating conversations, no? Pero kung iisa-isahin natin muli, tandaan ko, yung una yung sa bakod, meron tayong fencing permit, no? Naging issue to noong 2016 at sinubukan nilang sabihin wala tayong fencing permit sa lugar na to. Noong panahon na kaka-launch lang natin nung trails at merong mga land grabbers na sinumubok na pumasok sa lugar. No? But thankfully, meron tayong fencing permit. Kasi so may permit yung pagbabakod and it's to keep out the land grabbers. Correct. Oo, very important yan for that purpose. No? Ano pa ba yung mga iba? Yung imposition ng fees. Yung naniningil daw kayo ng fees. Pagpasok. Tama. Correct, no? So sinasabi nila na hindi raw otorisado itong paniningil namin ng fees. Pero kung titignan mo naman, 2011, 2013, meron ng mga plano pang ekoturismo na pinasa parehong sa LGU at saka sa DNR. Nakita nila ito. Pagkatapos naman nun, sabi naman nila later on, ay pursue it based on your own joint venture agreement, no? And the joint venture agreement even provides for development. So kung titignan mo yung trails, mas low impact yun na paraan para man lang magkaroon ng kaunting pondo para maprotektahan yung lugar. At yung mga pondo, yun na na nalalakap na dito, yung pag-arrive doon sa value nun ay nagmula sa pag-compare syempre ng carrying capacity ng lugar versus the cost of maintaining it. No? And there's nothing wrong with that. In fact, that's called a low impact, high value approach. No? So, the good thing about this, it seems like everybody's on your side. Yesterday, we had Senator Nancy Binay. Today, even Mayor Joy Belmonte has expressed concern, no? Nasabi nga niya, at least man lang magkaroon ng dialogo. At sabi rin ni Senator Nancy Binay, kung talagang desidido ang DNR, at least dapat may transition, no? Hindi naman yung bigla-biglaan na 15 days. Ang tanong ko po ngayon, ano ngayon ang ninyo? Ano ang next step ninyo, no? Kung desidido po ang DNR na bawiin po sa inyo ang Masungi, ano pa ang tinitignan yung tsansa, no, na hindi po mababawi sa inyo? O anong tulong ang kailangan ninyo? Tulong, ang masasabi ko, ang gusto ko ng pasensya na, pero ang gusto ko ng panawagan talaga ay ating presidente, no? Gusto kong panawagan na tulungan niya kaming isalubay yung proyekto. Sinubukan na namin pong mag-reach out kay Secretary Yulo, kaya lang ang papansin natin kahit na sa tulong ng media, nalalabas natin yung mga maling impormasyong napapasa sa kanya, parang tila, walang dating. Na parang ini-ignore niya lang, hindi niya pinapansin. Kaya gusto namin hingin yung tulong niya para mag-intervene, para masalba yung proyekto. Lalo pa, isa to sa mga punto ng administrasyon natin, no, yung maprotektahan yung ating mga lupain at ating mga kagubatan at ang ating mga oceans, no? So,
it falls in line na yung mga modelo kagaya ng Masungi na hindi lang innovative models pero merong proven track record ng 3 dekada ay maprotektahan, no? Ma-champion. At siguro sa mga kasama natin, ang hinihingi namin ay tulungan nyo rin kaming malabas yung tamang impormasyon. Nakikita natin merong uptick ng disinformasyon na systematiko at organisado online. Tulungan nyo kaming malabas yun at tulungan nyo kaming panawagan sa Malacanang. Okay. Para sa isang dialogo, no? Para sa isang intervention, para sa siguro para naman sa mga legal na kilos, ayoko pa muna masyadong maglabas ng impormasyon tungkol rito. Pero rest assured na ilalabas at i-share namin ito in due place and time. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.